Welcome back mga kabayan! Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Sa isang nakakagulat na pahayag, inihayag ni dating presidential spokesperson Attorney Roque ang mga umano'y katiwalian ng kasalukuyang administrasyon ni Presidente Kuting at unang ginang Lizatanas Mags. Sa isang press conference na dinaluhan ng mga pangunahing media outlets sa bansa, inilantad ni Attorney Roque ang mga detalye na umano'y malawakang korupsyon na nagaganap sa loob ng pampamalaan. Ayon sa kanya, mayroong mga dokumento at ebidensyang nagpapatunay ang mag-asawang leader ay sangkot sa mga iligal na gawain kabilang ang pagkuha ng kickbacks mula sa mga kontrata ng gobyerno at paggamit ng pampublikong pondo para sa personal na interes. Ang mga ebidensyang ito ay nagpapakita ng malinaw na paglabag sa tiwala ng taong bayan. Ani ni Atty. Roque, hindi na tayo pwedeng magbulag-bulagan sa mga anomalya sa administrasyong ito. Kailangan ng transparency at pananagutan. Dagdag pa ni Roque, maraming opisyal ng gobyerno ang takot na magsalita dahil sa banta ng pag-uusig o pagkawala ng kanilang posisyon. Subalit, aniya, oras na para sa mga may malasakit sa bayan na tumindig at ilantad ang katotohanan. Ang payag ni Roque ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa publiko at sa mga mambabatas. Maraming mga senador at kongresista ang nananawagan ng isang malalimang investigasyon upang masuri ang akusasyon ni Roque. Hindi natin pahayaang manaig ang korupsyon. Kailangan panagutin ang mga may sala, pahayag ng isang senador. Samantala, mariing itinanggi ng kampo ni Presidente Kuting at Lizatanas Mag sa mga paratang ni Roque sa isang opisyal na pahayag. Sinabi ni Presidential Spokesperson ng kasalukuyang presidential spokesperson na walang katotohanan ng mga akusasyon at ito'y isang desperadong hakbang lamang upang sirain ang administrasyon. Ang mga ito ay pawang kasinungaling at bahagi ng isang orchestrated na kampanya upang pahinain ng pamahalaan. Ani ng presidential spokesperson. Handa kaming harapin ang anumang investigasyon upang maipakita ang katotohanan. Habang lumalalim ang kontrobersya, ang taong bayan na nanatiling nag-aabang sa magiging takbo ng investigasyon at kung ano ang kahihinatnan ng mga alegasyon ni Atty. Roque. Ang mga susunod na linggo ay tiyak na magiging kritikal sa politika ng bansa habang ang katotohanan ay unti-unting lumalantad. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Aming lahat ng dyaryo po siya. Just in. Pinangalanan ni Tenko yung cabinet official na naglalabi para sa Pogo. Nawala din lahat yung mga just in nila eh. Akala natin matinding pasabog. Sabi ko nga, hinihintay ko sino ba yung cabinet official na yan para mabatukan natin yan. Di ba? Kasi nagiging dahilan sila. Kaya pala hindi umaalis dito sa anggulo na alis ko. Tsaka dito sa mga taga Pampanga kasi may mga picture eh. May mga picture si Michael Yang, si kung sino-sino pa. Si Michael Yang po eh. Akala nila pag naiugnay nila kay Michael Yang, diretso na kagad kaugnay si Duterte. Alam po ninyo, ito practical lang napaka-logical lang nito. Parang si Michael Yang po ba, parang si Bongo ba yan o si Pastor Kibuloy? Alam ko sila yung mga close talaga. Yung lahat ng lakad si Pastor Kibuloy. Naroon, di ba? Nakukuha niyo po. Lahat po ng lakad naroon. Sino po ang mas close? Hindi ko po kilala yung Michael Yang. Hindi po, pasensya na kayo, hindi ako taga Davao. Hindi ko po siya kilala. Pero kilala ko po si Kibuloy. Alam ko po na very close si Kibuloy tsaka si Pangulong Duterte. Ang problema kasi nito nila Rizon Tiveros at ng mga iba pa, nakatulad ni Rizon Tiveros mag-isip, ganito eh. Thank you very much muna kay Bernadette Loan Care na nagbigay sa atin ng 10 Australian dollars.
Ito kasi problema ng mga yan eh. No? Pag naiugnay na si Michael Yang, ayan, kaugnay na si Duterte diyan. Bakit naman kaugnay si Duterte? Hindi ko naman nakita buong 6 years po ni Pangulong Duterte. Wala po ako nakitang nakadikit sa kanya. Hindi po katulad yan ni Bongo na at saka ni Pastor Kibuloy na mayat maya magkakasama sila. Hindi ko po talaga, pera biro, hindi ko po talaga nakita na magkasama yung Michael Yang at yung si Duterte. Sa utak lang yata ni kaya kung ma-involve si Michael Yang, kung may kaso si Michael Yang, di ko rin alam kung may kaso. Lagi lang nila, Michael Yang, Michael Yang, Michael Yang. Tapos, kaugnayan na yan si Duterte kasi Michael Yang na yan. Pag Michael Yang na ba, hindi ko po alam kung may kaso si Michael Yang kasi paulit-ulit yung pangalan na yan. Kung may kaso man yan, ano po kaso ni Duterte ron? Para po magkaroon kayo ng ideya kung gaano po ka-absurd yung iniisip ni Risa Ontiveros at gusto niyang palabasin. Kilalang-kilala po natin na magkaibigan si Apollo Kibuloy at saka si Pangulong Duterte. Pati po mga picture nila nung mga bata pa sila. Talagang bata pa sila, may picture na silang magkakasama. Di po ba? Tama ko? Pero, nung nagkakaso po si Pastor Kibuloy, eto, napaka-real nito ha. Totoong-totoo to. Sikat ba si Kibuloy? Sikat po. Sikat po ba si Pangulong Duterte? Sikat po. Si Michael Yang, hindi ko po kilala yan. Hindi po natin kilala pareho. Pero yung dalawang sikat, si Kibuloy, tsaka si Pastor Kibuloy, tsaka si Duterte, may kaso po si si Pastor Kibuloy. Tama po, di ba? Nilulusog nga yung kingdom. Meron nga patong na 10 milyon. Mamaya, pag-usapan din natin yung patong na 10 milyon yan. May kaso po. Ni isang Pilipino po ba nag-isip, ay may kaso si Kibuloy. Siguro involved dyan si Duterte. Magkaibigan sila niyan. Magtapatan po tayo sa mga kinaso po ba kay Kibuloy na parang pinaka-wanted pinaka-wanted po. Parang pinaka-wanted na sa buong mundo si Kibuloy kung ituring. Sa mga kaso po ba ni Kibuloy, maiisip nyo po, ay kaibigan to ni Duterte. Malamang involved si Duterte dyan. May nag-isip po ba sa inyo? Ako hindi ko naiisip eh. Meski po yun na mga nagbibintang kay Pastor Kibuloy, meski po yung nagrereklamo, never po nila na nabanggit na si Duterte involved sa kinakaso. So ano po ang problema kung kaibigan mo yung kung merong ginawang kalokohan yung kaibigan mo, automatic ba involved ka? Naknam po pa naman Napakalayo po. Mas kilala natin si Kibuloy tsaka si Pangulong Duterte na magkaibigan. Nakikita talaga natin nagsasama sila eh. Pero never pong may nag-isip na si Duterte din po. Kinasuhan sa ICC. Hindi rin namang nating iniisip na yung kaibigan niya damay doon. Bakit po? Yung pogo na may picture lang si Duterte, gusto nyong papaniwalain yung tao na involved si Duterte dyan dahil lang doon? Wala nga maniniwala pag sinabi yung involved si Duterte sa kinaso kay Kibuloy o involved si Kibuloy sa kinaso kay Duterte. Samantalang best friend talaga yun. Ginawa pa nga siya administrator eh. Yun yung point ko eh. Kaya kayo nag-i-stick kay Alice Go dyan sa Senate. Kaya talagang pinasasama ninyo ng gusto yung tao. Hindi ko po sinasabing walang kasalanan yun. Hindi ko nga kilala yan. Pero kung ngayon po, kung pag-iisip, talagang siya ng pinaka-kriminal na tao eh. Kung pakikinggan nyo, kung gano'n nyo kasamain, parang asawa na si Alice Go ni Santanas eh. Kung ipaliwanag nyo sa tao yung kasamaan niya.
Hindi ko talaga makuha eh. Hindi ko magets. Gustong-gusto nyong iugnay tong investigasyon nyo, no? Nag-exercise ako ngayon kaya masigla ko. Gustong-gusto nyong iugnay sa lahat ng wala pong maniniwala sa inyo. Lalo pong hindi nyo na lang imbestigahan talaga. Ito po hamon namin ha. Ito po hamon namin. Ang sama pala ng Pogo. Putya, pinasamahan nyo na di ba? Ay, ganyan pala kasama yan. Call na kami riyan. Sige, ban na natin yan. Kami po, ako personally. Sige, ban na po yung Pogo. Call na ako riyan. Ay, bakit wala na nanawagan ng ban? Ng Pogo? Bakit po hindi nyo pinapanawagan dyan sa Senado na iban yung Pogo? Nagsalita na si Martin. Ano sabi ni Martin? Stricto, gawin na lang natin stricto yung pagpapatupad ng batas. Di ba ganyan yung ginawa ni Duterte? Striktong pinatupad yung batas. Parang lang po yan eh. Lumalaganap ang krimen ngayon. Isisisi nyo ba kay Duterte yun? Di ba? Akuin nyo. Kung lumalaganap ang droga, akuin nyo. Yun yung problema ng gobyernong to eh. Walang pag-ako sa mga suliranin. Pasa ng pasa. Naririnig ko. May kaugnayan po ba si Duterte? May kaugnayan ba sa tingin nyo? Pilit na pilit yung tanong mo, Teberos eh. Kita mo yung mga taga-Pagcor. Hindi po namin masasabi yan. Wala po kaming matibay na ebidensya na may kaugnayan yung mga illegal na gawain ng Pogo sa dating administrasyon. Yan ha. Wala pong testigo na nagsasabi na may kaugnayan. Dinidirekta na ng tanong. Kung nanonood kayo kay Ontiveros, dumidirekta na siya. Kayo bang mga taga-Pagcor, naniniwala kayo na may kaugnayan sa dating administrasyon itong mga pinagagawa ng mga illegal na Pogo? Hindi po namin masasabi yan. Wala po kaming ebidensya. Ang lina, walang mga ebidensya na pinipilit pa rin, pipilitin pa rin. Kita nyo pag gumawa yan ng na naman. Paggawa ng report niyan. Balik tayo kay Roque. Nakakalimutan na natin si Roque. Karumal-dumal ba yung ginawa ni Roque? Ano bang lobbying yan? Dapat bang parusahan niya si Roque? Alam niyo po kung ano po sinabi? Sinamahan niya bilang abogado. Abogado si Roque. No? Pag abogado ka, sasamahan mo yung kliyente mo. Sa pagkaunawa ko, kliyente, abogado si Roque. Sinamahan niya rin sa Pagcor kasi aggrieved. Yung pa nga sinabi, tingin nila, aggrieved party tong sinamahan ni Roque. Kasi nakatanggap na sulat, ba't hindi kayo nagbabayad sa Pagcor? Sinamahan ng abogado. Abogado po si Roque, hindi po siya nag-act as a dating cabinet official. Wala pong posisyon na dating cabinet official. Tinanong po si Pagcor, tinanong po yung attorney na kausap ni Roque. Tignan nyo kung paano. Ilang beses kang kinausap. Tinawagan po ako 6 na beses. Yung 2 beses hindi ko nasagot. Sa pag-uusap ba nila si Tenko ba, ilang beses daw nakita si Roque? 1 beses lang. Yung attorney, ilang beses po nakita? 1 beses lang din dahil sa telepono lang sila nag-uusap. Sa telepono ba, pinipressure siya ni Roque na aprobahan nyo yan? Aprobahan nyo tong kliyente ko? Aprobahan nyo tong sinama ko? Wala. Tinatanong lang daw ni Roque, tinanong daw ni Roque, ano pa yung mga papeles na kulang namin? Siyempre, di ba? Sasagutin mo yun dahil nagtatanong eh. Kinumpleto na nila. Tapos, yun lang po. Ganun lang po pala yung usapan. Asan yung pasabog nyo? Asan yung paglabag? Asan yung nagpakita ba si Roque doon na sinabi ni Roque na pag hindi nyo inano yan, yari kayo sa mga Duterte o yari kayo sa akin? Wala naman eh.
Wala naman pong sinasabi. Wala pong sinabi yung PAGCOR na sila ay pinipilit, pinupuwersa ni Roque na aprubahan kasi parang mag-a-apply uli dahil hindi ko alam kung ano naganap eh. Hindi nakakapagbayad dahil merong Dennis Cunanan na kung sino man yun na doon daw nagpapabayad pero hindi pala binabayad. O yun lang po. Asan doon yung naglabi si Roque? Sinobrahan lang eh. Akala nila maiugnay nila kay Duterte na naman. Eh natabunan sila ng tatlong Duterte ang tatakbo. Nag-awat, nagpreno ng mga bibig yung mga taga-PAGCOR. Teka, delikado na tayo. Pag nanalo yung tatlong Duterte na yan, tatlong Duterte senador. Ha? Tapos isang vice president. Paano pag nag-conduct ng hearing? Yung pasabog na hinihintay ninyo ni Tengko ng PAGCOR, napapangalanan niya. Pinangalanan nga si Roque. Pero wala naman po tayong nakitang illegal na ginawa si Roque. Kita nyo, hindi na pinurso ni Risa. Balik na naman sila sa Bamban. Saglit lang yun. Kasi na-realize din ni Risa, pilit na pilit naman. Wala naman palang illegal. Ako basa ko wala namang illegal si Roque na ginawa. Sinabi lang ni Risa, hindi yata yan. Hindi yata yan yung sinabi ni Roque sa media. Media pala yung sinasabi niya. Ino-OA lang naman eh. Totoo naman talaga lahat naman ng bintang nila kay Duterte, OA lang. Eto na naman. Alam nyo kung ano na naman tong sinasabi. Arrest warrants for key drug war figures expected from ICC this year. This year na. Ang sabi nila. Hindi na si Trillanes nagsasabi niyan. Iba na. Napahiya sila. June daw darating. Ngayon, this year. Pag hindi pa rin dumating this year, yung warrant of arrest, next year, sabihin, early next year, darating yan. Alam niyo po, magmumukhang tanga po yung ICC. Bakit? Hindi naman tayo member ng ICC. Magmumukhang tanga yung ICC. Bakit? Hindi naman international yan. Ito po, kaso po ng isang Pilipino o mga Pilipino, kinasuhan ng biktima ay Pilipino, ang sinasabing suspect di umano ay Pilipino, nangyari ang krimen sa Pilipinas, bakit lilitisin ng International Criminal Court kung may umiiral naman na batas? Anong katunayan na may umiiral na batas? Napawalang sala si De Lima. Sino nagpawalang sala kay De Lima? Tumakas ba yan? Hindi yan tumakas sa bilangguan. Nagpiyansa yan, napawalang sala. O yung mga pulis. May mga pulis na nahatulan. Si Kian de los Santos de los Reyes. Ano nangyari sa mga pulis na nakapatay kay Kian? Na sentensyahan. Bakit papasok ang ICC? Magmumukha silang trying hard na pumasok sa... hindi na nga sinasabi ni Trillanes. Iba na nagsasabi. Alam niyo yung nagsasabi nito? Assistant prosecutor ng... siya yung assistant prosecutor na nagpo-prosecute. Yung abogado ng kalaban nila Duterte. Warrant of arrest pa rin. Pero sinasabi nila, a major problem, she said,
Ito yung nagsabi, yung maglalabas na ICC, is serving and implementing the warrant since ICC mainly relies on government to enforce it. Yun po ang problema eh. Gobyerno po ang mag-i-implement yan, mag-i-enforce. So kung kahit po maglabas sila ng sandamakmak na warrant of arrest, kung hindi po kinikilala yan ng gobyerno dahil hindi na tayo miyembro, sino mag-aresto? Dadayo rito yung mga taga-ibang bansa para arestuin sa Davao si Duterte? Anong otoridad nila para dumayo dito? Maliban na lang, halimbawa lang to hindi ko sinasabing mayroon talagang lalabas na warrant of arrest. Halimbawa po na may warrant of arrest, maliban kung si Duterte ay pumunta doon sa ICC member country. Hindi naman po mahilig mamasyal si Pangulong Duterte. Dito lang siya. Sa Hong Kong. Sa China lang siya. Ang huling nakita ko na labas ni Pangulong Duterte, China. Hindi po kasali yung China sa ICC. Billy Dapitalia, thank you very much sa $7.99 na pangkape. Teka lang, tignan lang po natin kung meron pa ba tayong balita. Yun po. Paliwanag po, nagpaliwanag naman agad si Pangulong Marcos. Baka kasi masaktan yung mga yung mga kaalyado niyang galit sa mga Aquino. Ayan po, nagpaliwanag po siya, kaya po may picture si Bimbi sa First Lady dahil tumulong po, no? Si First Lady sa pagta-travel ng mga Aquino. Ayun naman pa, nagpapasalamat lang. Ngayon, kung bibigyan niyo po ng halaga yan, wala na po yan. Hindi po kami nasasaktan dyan. Wala kaming pakialam dyan. Di po ba? Okay. Punta lang po tayo rito. Buti, pinaalala ni Miss Annie. Yung 10 million, ito po ang direktang sinabi ng bakit po siya mali. Kasi Harry Pogo Roque. Yan lang gusto nila eh. Mapangalanan lang si Harry Roque kahit na wala naman nilabag. Yari kayo mamaya kay Roque. Abangan nyo po yung ni Roque. Kasi sa hearing, walang ipakita na illegal na ginawa si Roque. Pumunta siya ron, sinamahan niya bilang abogado. Ano po mali dun? Hindi niya nga sinabi na, Brad, sagot ko na to. Baka gusto niyo namang ilusot na to. Wala pong ganun eh. Humihingi sila. Katunayan po, na-deny yung sinamahan ni Roque, na-deny po yung lisensya yata. Yung request nila, na-deny. Di ba? Hindi, just in. Kala mo talaga may malaking krimen eh. Legal counsel. Sa 10 million po, ito po sinabi ng legal counsel. Baka nakulangan lang siguro na research si Secretary Abalos. Sabi po ito na attorney Israelito Torion. Kung mabasa natin yung Section 7, Republic Act 6713, swak na swak talaga siya because whatever may be your intention, it may be motivated by good faith or whatever. You cannot accept private donations in order to make the life of another person miserable, even if it is supposedly for legal purpose. Yan po, malinaw, no? So bawal pala yan na ikaw ay magbibigay, magdo-donate ka para sa isang wanted. Pinaliwanag din po ni Torion, may yung mga paglalagay po ng patong sa ulo ng isang tao,
Hindi po lahat ng kaso ay pwedeng lagyan ng patong na reward. Meron po. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.